Ang Pilipinas ay hindi lang mayaman sa buhay ilang. Sunod muna. Dito ka, pigil ka sa lubid. Maging ang kailaliman nito ay puno na maipagpamalaking yaman tulad ng ginto. Gaano kalalim? May 13 metro rin ang lalim ng tunnel. Dito nakilala ko ang ilang minero, mahigit 5 oras nang nasa ilalim. Kamusta ho ngayong araw? Ano naman? Sa pagitan ng mga batong ito, mahahanap raw ang ginto. Sa isang araw, mga more or less, kuya, ilan na makukuha niyo dyan? Mahina ito ngayon. Mahina ngayon. Mahina ang dahil matigas yung matigas yung yung beef. Hindi mahihirapan tumibag. Kaya mano-mano ang tipag mo. So, yan. Makita nyo yung gaano kaliit. Yung pinapasok nila araw-araw. Dito nila kinukuha yung bato na siyang gigilingin at inaasahan nila na may ginto para... Ito kuya, parang Maya-maya pa, may pinakita na sila sa akin. Isang malaking bato. Ayon sa minero, mahinang klase daw ito. Hindi lahat kasi na nakukuha ang bato ay may lamang ginto. Makot ito. Sunog. Dati di naman ito wala. Pero ang pangalawang bato, Maganda dyan. Yeah, maganda to. Karbon. So dito posible may makuha tayong magandang ginto. ang ibang minero mukhang nakarami na. Bago ako umakyat, pinakita ng isang minero ang kanya nakuha. Isang bato na may ginto. Umaabot ng 24 oras ang tagal nila sa pagmimina. Katumbas ng ilang gramong ginto. Kung marami ang makukuha, hindi bababa sa 20,000 piso kada linggo ang maaari nilang kitain. Ito. Legal ang pagmimina sa Paracale. Dahil ito lang ang alam ng pangkabuhayan ng mga residente. Di nila ito basta-basta may iwan. Malaking usapin pa rin sa bansa ang pagmimina. Dahil bukod sa delikado, malaki rin ang maaaring maging pinsala nito sa ating kalikasan. Kapag ka-excessive ito, dun sa ilalim ay maraming mga butas at maraming mga magtanggal ng tubig, maaaring bumaba ang surface level ng ilang metro or ilang centimeters at ang tawag dito ay subsidence. At sa Paracale, unti-unti na raw nararamdaman ang panganib sa kalikasan. Sa tabi lang ng minahan na pinuntahan ko, makikita ang mga kubo sa kabundukan. Mining site din pala ito. At imbis na mga buhay ilang ang makikita, naging istasyon ito ng mga minero. Lahat naghuhukay and then sabay-sabay. Yun na yung that's the greatest danger na pwedeng mangyari. Mag-subside yung parts ng town kung saan sabay-sabay naghuhukay. May panganib o banta din daw nadala ang exposure ng mercury sa tubig. Kapag natapon ito, apektado ang mga isda sa katubigan. At ang isdang may mercury, kapag nakain ng tao, ay may dalang panganib rin sa kalusugan. Karaniwan ng ginagamit ang mercury para mabuo ang ginto. Ayon naman sa LGU ng Paracale, may mga batas na dapat sundin. Na kapag ikaw ay nagbutas sa residence area or dun sa mga area may meron tayong mga government establishment, bawal na bawal yan. Pwede silang gumawa lang nun dun sa lugar na walang maaapektuhan. Ano sa palagay nyo ngayong araw? Huwag sana nating kalimutan na ang tunay na yaman ay nasa ating kapaligiran
at kung paano natin alagaan ang ating mga sarili. Ako si Kiko Ruscha, born to be wild. Okay, ito yung baklad, ito yung entrapment kung saan sila nanguhuli ng mga isda dito sa dagat. Paminsan-minsan may mga manta na nakakapasok dito sa mga lambat nila. Hindi nyo ma-imagine yung nararamdaman ko ngayon. Oo. Hindi namin naramdaman at